Okay, so ito yung next part ng ating fee index method, time step calculation. So meron tayong steps dito, nakabase pa rin naman 'to dun sa sa original concept ng ating fee index method, okay? Nakabase pa rin 'to dun. So we have your steps here, okay? So step 1, divide this term into discrete time steps, okay? So, itong figure natin guys or itong time step calculation natin dito, ito kasi nasa book, okay? Yung nasa hydrology and plane analysis, floodplain analysis. Okay, so ito yung figure niya dun sa ating book. Okay, so sabi niya divide the storm into discrete time steps daw. Okay, yung data natin from the storm, di-divide natin into time steps. Tapos itong steps natin dito, typically 1 hour, 2 hours, kung yung kinakailangan natin na, na change in time. Okay? So yan yung steps natin. Ngayon, syempre, bago tayo mag-move sa ating 2, finish muna natin yung ating figure para makita natin. Okay, so we have here your fee index. Tapos meron tayong volume of dito, runoff and your volume of infiltration. And then we also have your intensity. Okay, ito yung ating intensity, yung step na ginawa natin kanina. Okay, tapos we have your INF. INF, bakit? Kasi nga, I is your intensity. Nalagay naman na dito yung ating intensity. Nandito pa rin siya, which is ito. And then we have your infiltration, which is yung nasa baba. Okay, kaya INF yan. Ngayon naman, next is ito. Nangyari dito, class. Uy, sorry. Okay, so nangyari dito class, ang gagawin natin, sabi dito for each step, compare rainfall intensity to V. Okay? So ito, compare natin dyan. Ayan, compare natin dito. Ito, compare natin dyan. Anong ibig sabihin nun? Yung value dito, ma-minus natin si index para makuha natin ito. Okay? Itong part lang na to. Yung value dyan, compare natin yan. So, ito minus si index, makukuha natin yung height ng bar ng step na to. Okay, so ganun yung mangyayari. And then, sabi dito, sum nung runoff across all steps to match the observed Q. Okay, so isa-sum natin yung mga ginawa natin na ganun, like yung ito minus yan. Isum natin lahat yun. Tapos, i-match natin siya dun sa ating given na Q. Okay? So, kung yung given na Q natin is equal, ibig sabihin yung index natin is tama. Pero kung hindi naman, uulitin natin yung hindi na natin uulitin yung solution natin for your fee index, ha. Mag-assume na lang tayo, tapos yun na lang yung magiging, kung may tatama na-assume na natin na index, trial and error kasi to, yun na yung sagot. Yung una kasi dito class, okay? So dito kasi, itong part na to, di ba, meron tayong given na runoff, tapos meron tayong given na precipitation, and may given na time. Okay, yun yung formula natin. Kapag nakuha na kasi natin yung index gamit yun, in-average kasi yun class. Okay? In-average yun. So kapag nakuha na natin yun yung isasalpak natin dito. Tapos ika-counter check natin gamit si time step calculation if tama nga talaga yung ating index. Okay? Tama yung ating fee index na na-compute. And then yun na. Okay? Ayun naman, yung nangyari, meron kasi tayong rule. Okay? May rule kasi tayo dito class. Kung bakit ganito to. Hindi na tumagos yan. Okay, so if our intensity is less than or equal to your fee index, okay, all rainfall infiltrates. Okay, so ito yung nangyari dyan. Dito part dito, here, okay. So, bale, ito kasi, mas mababa siya dyan. Okay, mas mababa to dito sa ating index. So, ibig sabihin, hindi tayo nagkaroon ng runoff dito. Kaya wala tayong volume ng runoff dito, class. Walang part ng graph dito na may runoff kasi nga etong value dito mas mababa sa ating index. Okay? So yun yung sinasabi ng first part. Ngayon naman if I is greater than our phi, runoff is 1 minus phi. Yung ginawa natin kanina yung
Ito, si intensity, ay pala yun, sorry. Intensity minus V. Okay, so ito yun. Yan. Kasi mas malaki yung ating intensity kaysa yung ating V index. Okay? So, punta na tayo sa ating example, guys, para maintindihan nyo to. Okay, so, babalikan natin yung example natin kanina. Ito yung nakuha natin. Ito kasi, class, is your average. Okay, average lang to kasi ang ginamit lang natin dito, class, is ito. Si P, si Q, tapos si 5 hours. 1.2 yung lumabas. Okay? Ngayon naman, what if meron tayong hourly rainfall? Okay, may hourly rainfall tayo. So, bale, kukunin natin yung ating figure kanina. Pero hindi yun na, i-graph na natin yung hourly rainfall natin. Okay? So, ito yung kanina. Okay, yan. Okay. Di ba kanina, di ba, ito dito yung intensity, ito yung oras natin na, oras na to. Okay, ito yung hours, ito yung ating intensity. At saka yung infiltration natin. Okay? So, bale, sa ating, first hour, 1 daw. Okay? Sa second hour, 2. Third hour, 3. And then sa fourth hour, yun, 0.5. And then sa next hour, sa for 5, yun. Okay? So, we have, 1.5 dyan. Okay? So, tignan natin kung asan yung ating, fee. Nandito yung ating fee. Okay? Ngayon, sabi dito, runoff occurs when I is greater than 1.2 cm per hour. Okay? So, ano na naman ibig sabihin yan? May runoff to, check, 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 check. Dito, wala. Okay? So, hindi natin ilalagay to dun sa ating solution. Okay? Bakit? Kasi kapag linagay natin to dun sa ating solution, ang mangyayari, 1 minus 1.2, that is negative 0.2, edi magkakaroon na tayo ng negative dun sa ating and makaka-affect yun sa ating Q. Yung Q na makukuha natin, makaka-affect yun dun sa ating Q na value. Okay? So, hindi na natin siya include since base sa ating graph kasi wala naman talagang runoff. So, yung 4 cm dito na runoff, ito lang yung nagbigay nun. Okay? Hindi siya nag-contribute. Hindi siya nag-contribute dun sa ating runoff. Okay? Kasi mas mababa yung ito. Sorry. Mas mababa ito kaysa dun sa ating fee. Okay? So, solve na natin siya. Gamitin natin to Tignan natin if makukuha natin ito. Okay? Hmm. Okay. So, we have this. Okay? So, yung nangyari, di ba, run off. Okay? Run off kasi, kaya CM yung lumabas dito. Kasi run off, we have your time. Yung hourly natin hourly kasi nakasulat dyan. So, ito yon. So, 1. Okay? Yung change in time natin dito is 1. So, yung steps natin to, kung ano yung dito sa horizontal axis natin, kung ano yung step natin. So, halimbawa kung 2 hours yung rainfall every 2 hours, gano'n. So, 2, 4, 6, 8, 10. Okay. So, kung mangyayari yun, 2 yung ilalagay natin dito. Pero yung sinabi kasi dito, class, hourly. So, we have 1 lang. Okay. So, 1 hour multiplied by itong dos na to, ito yun. Diba? So, 2 2 yung intensity ng rainfall natin minus your infiltration rate. Okay? So, ito kasi class, ito tong mga values natin dito. Hourly na nakasulat. So, ibig sabihin, this is 1.0 cm per hour. This is 2.0 cm per hour. 3.0 cm per hour. Ganun. Tapos, yung infiltration rate kasi natin, cm per hour din. So, this is R multiplied by 2 minus si 1.2. So, magiging cm na lang yung value nito. Okay? So, move tayo dun sa next. 1 times 3 minus 1.2. 1 times 2.5 minus 1.2 plus 1 times 1.5 minus 1.2. So, yung ginawa natin dito, kinompare natin to
kinompare natin yung runoff versus your infiltration rate. Okay? Runoff intensity, tama. Ay, sorry. Ano na, tama. Yung runoff natin dito. Minus yung ating minus yung ating tawag na to, infiltration rate. Okay? So, kinompare natin and then, ang ginawa natin na sumunod is sinam natin silang lahat. Okay? Sinam natin. And then, step 3, i-compare natin siya dun sa ating Q. Okay? Ko-compare natin to dun sa ating Q. Ang sagot natin is 3.9 for yung Q dun sa given class. So, ibig sabihin, hindi to okay. Yan, magta-trial and error na tayo. Okay, sa tingin nyo, anong gagawin natin? Ibababa ba natin yan or itataas? Base sa aking base dito sa mga to, I think itataas na lang natin to. Okay, tataas na lang natin siya para maging 4. Okay? Iaangat lang natin to konti. Okay? So, yung mangyayari kasi class is ito. Yan. Okay? So, yung ginawa ko, nag-increase lang ako ng 5. Okay? Ng 0.5. Sorry. 0.05. Okay? Nag-increase lang ako ng 0.05 para naman di na ako lumayo kasi nga ito is 0.9, 0.01 yung yung ating hahabulin. Okay? So, konti lang. Konti lang yung increase natin. Tignan natin. So, 1 times 2 minus 1.25 plus 1 times 3 minus 1.25. And then we have, ito na. Okay? So, okay na siya. 4.0 cm na yung sagot. Okay? So, yung natin, this is the average. Pero using our time step calculation, ating Q na ngayon ay ito na. Okay? So, ito, mas mataas siya. Mas mataas to kaysa dito, class. So, ito kasi class, mas accurate to mas accurate to kasi dito in-average na lang natin silang lahat. Dito naman hindi. Okay? So, kinuha natin kinompare natin itong runoff natin versus your index. Tapos sinam natin to. Tong nasa taas, tong buong taas na to, sinam natin yan. Okay. So, base sa ating figure here, okay, mas accurate tong 1.25. Kasi nga, itong 1.2, basing on, lang to, the average of itong rainfall natin. Ito naman, hindi natin siya in-average eh. Ito, yung kinuha na pa mismo natin, yung, I think this is the volume. If I'm yung volume kasi kanina eh. Okay? So, sabi sa book, ito kasi is yung volume. So, nagbase tayo dun sa mismong, kumbaga, actual volume nung ating actual volume nitong ating graph. Parang area naman natin. Pero, actual volume ng ating graph para mapalabas natin tong 1 point. Pero din tong 1.25 kasi class, ang disadvantage nito versus dito sa ating average. Sa average may formula siya. Si actual natin, kailangan nating mag-trial and error. Pero mas accurate kasi to, that is trial and error. Mas accurate kasi to, ito yung ginamit natin. Ito kasi, tong average natin, hindi ko sinasabing accurate to. Overly simplified. Okay? Overly simplified yung nangyari. Average yung ginamit. Okay? Dito, hindi average. Doon nagmano-mano tayo at nag-trial and error. Pero still, this is more accurate than this one. Okay? So, punta tayo dun sa, sa pros and cons ng ating P-index method. Okay? So, dito, yan. Advantage niya, simple, no soil data required. Kasi nga wala tayong pinakailaman na soil dito sa ating P-index method. Di na natin kinailangan pa yung saturation, mga ganon. Okay? So, bale, ito, useful siya for quick estimates.
Ngayon naman sa disadvantage, eto na, dito na siya. Oversimplifies infiltration. Di ba? Sabi sa inyo kanina, oversimplified yung ating infiltration dito kasi nga wala siyang soil moisture variability. Ibig sabihin, kung babalik tayo sa ating water balance equation na yung kay Thomas model. Si Thomas model, meron siyang GI, GI minus 1 storage. Tama. So, sa GI minus 1 storage na yan, meron tayong specific storage na or water content nung nung soil natin. May water content na yung soil natin bago pa natin dagdagan ng tubig. Okay? So, hindi niya in-account to class. Okay? Hindi niya in-account to. And then, ang ating ano kasi, fee index method, quick estimate, sinabi niya dito. Big sabihin for short duration lang siya. Kaya, disadvantages siya kapag less accurate, kapag long storms, sorry. Less accurate siya for long storms na. Okay? So, ginagamit lang to kapag very yung short duration lang yung ating i-compute. Pero kapag long durations na mga araw, ganun, weeks, eh di na siya accurate. Di naman sa technically less accurate lang siya. Okay? At saka kapag ginamit natin kasi yung time step method natin, ay time step calculation natin dito sa ating p-index method for over long durations, 'di ba? Ang daming compute na volume ang runoff, daming compute. Kaya matagal and yun. Ang p-index kasi ang pangalan na niya talaga is the simplest method. So kung gagamitin natin siya for ah, long storms class, sobrang complex na yung mangyayari. Ang hirap na nun. Parang hindi na siya simplified kumbaga. Okay? So, si Findex, simplest method for quick estimates, short duration. Okay? So, yan na. Wala siyang soil, moisture, wala yung mga yan. Simple and quick lang siya. Okay? So, yan yung ating fourth. I think that's fourth. I think so. That's fourth method natin. I-discuss ko pa sana yung isa pang i-discuss ko pa sana yung isa pang method natin. Okay? I-discuss ko yung isa pang method natin dito sana pero masyado na kasing yun, class. Tong time step calculation kasi meron pa tong isa pa. May isa pa tayong pwedeng gamitin dito para hindi na sana tayo mag trial and error. Pero that seems overly complex naman para sa ating fee index method. Kasi ang fee index method natin simple. Ngayon, hindi ko na i-discuss yung yung other method natin for time step kasi masyado na siyang madami nang gagawin doon, class. Magre-reiterate pa rin naman tayo just like in time step calculation. Pero doon kasi hindi tayo magta-trial and error. Magre-reiterate lang tayo. So, bale, start tayo ng 1, then start tayo ng 2. Dito sa index method, ay sa time step, di tayo mag-start ng 1, o hindi rin tayo mag-start ng 2. Mag-start tayo base dun sa assumption natin kung ano yung closest. Doon kasi, mag-start tayo sa 1, sa 2, sa 3, hanggang sa makuha natin yung tamang sagot. Sa time step calculation, if nakaguess ka na ng tamang sagot, yun na, hindi ka na magre-reiterate ng solution mo. Pero pero dun sa kabila kasi, ulit hanggang sa makuha mo yung tamang sagot. Hindi ka mag-i-start dun sa closest. Kasi mag-start ka from 1. Yun. So, bale, hindi ko na siya i-discuss. Ito na yung mga methods natin for ito yung gagamitin na natin for fee index method. Si time step at saka si average. Si average, yun yung may formula, class. Okay? So, time step and yung may formula. Okay, so
Thank you. Yung ating ating interception to follow na lang. Okay? Tapos, if may FTF classes tayo for the following days, mm, prepare for for another activity siguro. Kasi the activities will serve as your review na since malapit na yung exam. Okay? So, yun lang class and good day.